Sa spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. After several nights of crying, that kahit habang umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang autism okay Philippines. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa mga balitang kailangan mong malaman. Unang-una sa mga balita. RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH Rapido Hataw Balita sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH Rapido Hataw Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. sa ulo ng ating mga balita. Panibagong rollback sa presyo ng petrolyo asahan sa susunod na linggo. Diesel, bababa ng hanggang 26 pesos kada litro. Paggamit ng nuclear energy mas mura. Pilipinas 75% nakadepende pa rin sa coal, gas at sa kuryente. Ayon po yan sa isang kongresista. Department of Trade and Industry tiniyak na may sapat na supply ng pagkain sa bansa. School year 2026 to 2027 magsisimula sa June 8. 3-term school calendar ipatutupad na. 1.4 milyong pisong halaga ng pekeng sigarilyo nasabat sa Bayambang, Pangasinan, 3 arestado. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong ika-18 sa buwan ng Abril 2026, live mula sa 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Sa bayan din tayong napapakinggan sa DZRH 1395 kHz sa Cebu, DZRH 1260 kHz sa Davao at sa 16 pang relay stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Simulcast din sa DZRH News Facebook page at DZRH News Television YouTube channel. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ito po si Jackie Resho. At ito po si Yuel Reyes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita.
News. Kasama na natin si Miss Glyza Esculiar ng DOST Pag-asa. Miss Glyza, magandang tanghali po. Magandang tanghali po rin sa inyo, Sir Yuel, at magandang tanghali kay Ma'am Jackie. Para sa lagay ng ating panahon, mananatili pa rin po ang mainit na panahon sa buong bansa. Asahan sa Metro Manila at nalalamig bahagi ng ating kapuluan, ang bahagyang maulap na kalangitan at tanging mga panandaliang ulan ang pwede po nating asahan. Mas mataas po ang tsansa ng mga ganitong pag-ulan dito po sa may bahagi ng Mindanao at mababa naman po sa Luzon pati sa Visayas. Samantala may monitor po tayong sama ng panahon, ang severe tropical storm Sinlaco, pero ito po ay hindi na inaasang papasok ng Philippine Area of Responsibility at wala na rin pong epekto sa ating bansa at hindi rin po makakaapekto sa mga susunod pang mga araw. Samantala ang pinakamataas na heat index forecast for today ay dito po sa may Metro Manila, aabot ng 42 degrees Celsius. 42 degrees Celsius din po ang inaasahang heat index dito po sa Sangli Point sa Cavite, maging dito po sa Cotabato City sa Maguindanao at Butuan City naman sa Agusan del Norte. Kaya paalala po sa ating mga kababayan, lagi pong magdala ng pananggalang sa init ng araw, lalo na po pag aalis po tayo ng 10 a.m. to 4 p.m. dahil dyan po talagang pinakamatataas po ang temperatura, maging ang yung kaakibat na relative humidity at kaya ang damang init po natin ay dyan po talaga matataas at lagi po magdala ng tubig para po manatili tayong hydrated. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Esculiar, nag-uulat. Maraming salamat po, Miss Glyza Esculiar ng DOST Pag-asa. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Sa detalye ng mga balita. RH Balita. Alas 12:08 ng tanghali, good news na ho sa mga motorista. Asahan na ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa Mean of Platts Singapore, posibleng bumaba ng humigit kumulang 26 pesos. Hindi ko kayo nagkakamali ng pandinig. 26 pesos. 26. Sure na yan Aasahan. Aasahan. 26 pesos ang kada litro ng diesel habang 3 pesos and 50 centavos naman ho sa gasolina. Habang humigit kumulang 3 pesos and 50 centavos rin ang tinatayang tapyas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa oil industry sources, bunga ito ng kumakalmang tensyon sa gitnang silangan matapos ang anunsyo ng Iran na muling bubuksan ang Strait of Hormuz para sa commercial vessels. Ito na ang ikalawang rollback sa petrolyo mula nang sumiklab ang gera ng US at Israel sa Iran. Bumaba ng 9% ang presyo ng langis sa world market matapos i-anunsyo ng Iran ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sa ulat ng industry sources, bumaba sa $90.38 per barrel ang presyo ng international standard na Brent crude na sumampa noon sa pinakamataas na $112 per barrel. Una rito, binuksan ng Iran Strait of Hormuz para sa commercial vessels matapos magkasundo ng 10 araw na tigil putukan ng Israel at Lebanon. Ang Brent crude ang pangunahing benchmark ng krudo na pamantayan sa pagpepresyo ng langis sa buong mundo, lalo na sa Europa, Africa at Middle East. RH Balita. Arestado ang dalawang individual dahil sa ilegal na pagbiyahe ng 7,000 litro ng diesel sa San Mateo sa Rizal. Ayon sa Philippine National Police Highway Patrol Group, depektibo ang ilaw ng closed van na sinasakyan ng 46 anyos at 18 anyos na mga sospek, dahilan para harangin nila ito. Sabi ng PNP-HPG, bigo ang mga sospek na makapagpresenta ng driver's license at dokumento ng sasakyan. Nang inspeksyonin ng sasakyan, dito na nakita ng mga otoridad ang 8 containers na ayon sa mga sospek ay mga gamit na mantika. Ngunit nang beripikahin ay napagalamang diesel pala ang laman ng mga ito.
Sa parehong araw na diskubre rin ng PNP ang umano'y isang storage facility para sa mga undocumented petroleum products sa ikinasang follow-up operations sa kaparehong lugar. Samantala, may rollback na 3 pesos kada kilo ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG simula kahapon. Katumbas ito ng 33 pesos na bawas sa presyo ng karaniwang 11 kilogram na tangkay ng LPG. Ayon kay LPG Marketers Association founder Arnel T, ang pagbaba ng presyo ay bunsod ng mas murang shipping at transport cost. Sinabi rin niya na posibleng magkaroon pa ng karagdagang rollback sa mga susunod na linggo depende sa galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Una nang inasahan ng pagbaba ng presyo ng LPG matapos alisin ng excise tax dito. Patuloy namang binabantayan ng pamahalaan ang sitwasyon ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Alas 12:11, malaking halaga ang matitipid ng Pilipinas kung gagamit ng nuclear power. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni Pangasinan Representative Marco Huangco na 20 beses na mas mura ang nuclear power kumpara sa fossil fuels. Kaya naman mas makatutulong anya ito sa bansa at sa ekonomiya, lalo na sa panahon ngayon ng krisis. Pangasinan Representative Mark Huangco. Tabayanan natin. Ito yung video clip nung portion nung interview ho kanina. Binabanggit niya yun. RHTV. Sinabi ko, swak na swak ang nuclear sa atin. Ano? Okay. Ang dahilan po niyan is because napakamura ng importasyon ng nuclear fuel kumpara sa fossil fuel. Okay. Dahil sa energy density. Example, no? Sa bawat 1,000 megawatt, kung fossil fuel po yan, gagastos tayo every year ng around $400 million in importing coal or gas. Pero kung nuclear, $20 million lang. So 20 times cheaper. Ang laki pong pagbabago niyan. Yan ang hindi maintindihan ng tao. Yung energy density ng nuclear, yun po ang malaking diferensya. Samantala, walang magiging pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa hanggang sa May 10. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, pumayag ang mga manufacturers at retailers na palawigin pa ang price freeze hanggang Mayo mula sa dating pagkasunduan na hanggang April 30 lamang. Giit ni Roque, layo ng hakbang na ito na matulungan ang publiko at maibsan ang epekto ng nararanasang krisis sa bansa. Ginawa ng kalihimang pahayag kasabay ng pag-inspeksyon nito sa ilang grocery store at supermarket sa Muntinlupa City para tiyakin na walang pagsipa sa presyo ng mga bilihin at nasusunod ang suggested retail price. Kinalma ni DTI Secretary Cristina Roque ang publiko na sapat ang supply ng pagkain sa gitna ng krisis sa langis. Sa panayam sa programang Special on Saturday, muling tiniyak ni Roque na pagtaas sa presyo ng mga walang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya anya hindi kinakailangan magpanik at mag-hoard ng supply at linggo-linggong nagpupulong ang DTI kasama ang mga manufacturer at retailers para matiyak na stable ang ating supply. May monitoring kayo at may i-release kayo kung magtataas o hindi. Yes, meron kaming i-release. Ang objective po natin dyan para walang unnecessary pang-aabuso. Correct. Doon sa mga hindi na aabot ng DTI, ng gobyerno, ng pulis, ng media, yes. parang ganon. Tama po yun, no? And there's no need to panic. There's also no need to hoard. And there's no need to profiteer. Kasi unang-una, hindi na kailangan mag-panic and no need to hoard kasi we have enough food supply. Kahapon, na-interview rin yung presidente ng supermarket ng Robinsons and he also reiterated, walang problema sa supply. Madaming supply. Actually, makikita nyo sa shelves, punong-puno ng supply ng BNPC product. So, wala tayong problema. So, no need to hoard and no
Samantala, inanunsyo ng Department of Education na sa June 8, 2026 ang opisyal na pagbubukas ng school year 2026 to 2027 sa mga pampublikong paaralan. Ito ay kasunod ng pagpapatupad ng 3-term school calendar sa ilalim ng DepEd Order No. 009 Series 2026 na nilagdaan noong April 10. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, magtatapos ang school year sa April 8, 2027 upang mabuo ng 201 class days mula unang termino hanggang ikatlong termino. Layunin ng bagong sistema na mapabuti ang tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga mag-aaral, mapagaan ang workload ng mga guro at maging mas epektibo ang instructional periods. Papayagan din ang mga pribadong paaralan at state universities na mag-adopt ng 3-term calendar basta't masusunod ang required number of class days na 200 hanggang 220 days. Sakop din ng reforma ang Philippine Schools Overseas na may mahigit 25,000 na mag-aaral sa 10 bansa, karamihan sa Middle East. Kasabay nito, ipatutupad din ang Strengthened Senior High School Program at mga bagong patakaran sa classroom assessment at grading system. Ayon sa DepEd, layunin ng mga reformang ito na mapanatili ang pamantayan ng edukasyon at matulungan ng mga overseas Filipino learners na mas madaling makabalik at makapag-adjust sa Pilipinas. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Sa ating pagbabalik, alamin natin ang sitwasyon sa labas ng ating himpilan. Siyempre kasama ang ating RH reporters. Oras natin. 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. This We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. We haven't won a championship. To me, it means everything. That's really one of my main goals in life. Isa sa mga pangarap ko yan, to be able to represent the country. And it's truly an honor to be able to do so. One word to describe your journey so far. One word, I'd say resilience. I got it patted on the earth. Resilience. Kept going no matter what. Hey guys, it's Juan Gomez Villano here from the Converge Fiber Xers, and I just want to invite you all to watch my segment here on DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Jewel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Alas 12:21 na ho ng mainit na tanghali. Balik-balita ho tayo, 3 Pinoy seafarers sa Algeria umapela kay Pangulong Bongbong Marcos para sa diplomatic intervention. Alamin natin ang detalye mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy. Jackie, umapela ang pamilya ng 3 Pilipinong seafarers na kasalukuyang nakakulong sa Algeria kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang agad na mamagitan ang pamahalaan at matiyak ang patas na paglilitis sa kanilang kaso matapos ang naging desisyon ng korte sa nabagit na bansa. Ang 3 seafarers ay kabilang sa 8 Pilipinong tripulante ng commercial vessel na CB Harris na inaresto noong July 28, 2023 matapos madiskubre ng mga otoridad sa Port of Algiers ang ilang parcel na naglalaman umano ng 35.8 kilo ng cocaine. Noong Pebrero 2026, sinatulan ng Algerian na court na 10 taong pagkakakulong ang mga Pilipino na mas mababa sa naunang 15 taong sentensya. Gayunman, nanindigan ng Eastern Mediterranean Maritime Limited at Eastern Mediterranean Manning Agency kasama ang mga pamilya ng mga akusado na inosente ang mga seafarers at walang ebidensyang pag-uugnay sa kanila sa krimen. Sa press conference ngayong araw, hiniling ng mga asawa ng mga detenido ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers sa ang agarang diplomatic at legal intervention. Nanawagan din sila na mas palawak na kamalayan sa umano'y lumalalang kaso na hindi makatarungan ang pagkakadawit ng mga Pilipinong marino sa smuggling at drug-related cases sa ibang bansa. Kasama sa press conference na Captain Georgios Kronakis at Loanis Dokos, mga opisyal ng Eastern Mediterranean at ayon sa kumpanya, patuloy sila nagbibigay ng legal, financial, medical at moral na suporta sa mga pamilya ng mga seafarers. Inaasahang ilalabas sa mga susunod na buwan ang desisyon ng Korte Suprema ng Algeria o habang target naman maisagawa ang final na paglilitis pagsapit na Oktubre. Sa kasalukuyan na natili ng nakakulong ang 3 Pilipino sa El Beroya, Pison, may layong higit kumulang 100 kilometro timog ng Algiers. Pakinggan natin ang panawagan nila. Pagalang ng humihiling ng isang opisyal na liham mula sa ating presidente. Isang liham na maghahamad ng patas at makatulong paglilitis para sa aming mga asawa. Inuulit ko po, ito po ang aming sigaw. Hustisya para sa aming mga asawa. Hustisya para sa mga inosenteng Pilipino. Ginoong Pangulo, kami po ay nakikiusap. Tulungan ninyo kami may balik sa amin ang aming mga asawa. Tulungan ninyo kami
Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, dako tayo sa Malabon dahil mayroong libreng pagulay para sa ilang mga residente na ngayon ay dinudumog na at pinipilahan. Alamin natin ang sitwasyon mula kay RH23 Edwin Duque. Edwin. Edwin? Jackie, tama nga, alam mo, nagpapatuloy itong pila ng mga residente sa ibang barangay dito sa lungsod ng Malabon. Magkarang maglatag ang pangwalang lungsod ng libre pagkulay mula naman sa tanggapan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Wala pa rin ng umaga, dinagsa itong promotor ng barangay Hulong Duat kung saan ay sari-saring gulay yung ipinamamahagi sa mga residente. Inasa nga abot pa ito ng mamayang hapon itong gulay hanggang mapapostong stock. Inumpisa nitong hapon nasa isang pagpilya mula naman sa barangay Katpon, Malabon ang tumanggap ng libreng gulay. Ito ay mula naman sa 20 kilatan gulay na pinili ng pamalang nasyonal mula sa mga magsasaka mula sa La Trinidad, Ordaneta na makakatulong naman ito para sa pangaraw-araw na pagkain ng pamilya. Pinasalamatan naman ni Mayor Jenny Sandoval ang Pangulong PBBM sa patuloy na pag-ipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa pagbibigay ng mga serbisyo na tumutugon umano sa pangangailangan ng mga mamamayan. RH23 at dito kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Samantala, sa iba pang mga balita, umabot hanggang Bataan ang usok mula sa sunog sa Navotas Sanitary Landfill batay sa satellite data ng Philippine Space Agency o PhilSA. Sa satellite snapshots ng PhilSA, makikita na kumalat ang nitrogen dioxide na indikasyon ng usok mula Navotas patungo sa malayong lugar dahil sa umiiral na hanging pakanluran. Ayon sa PhilSA, mas mataas ang konsentrasyon ng usok noong umaga ng April 11 at bagamat bumaba ito pagsapit ng hapon, nananatili pa rin ang epekto nito sa ilang bahagi ng Metro Manila. Kinumpirma rin ang Department of Environment and Natural Resources na naapektuhan ang kalidad ng hangin sa mga lugar na dinadaanan ng makapal at masangsang na usok. Ayon sa mga ulat, maaaring magdulot ito ng iritasyon sa paghinga at iba pang respiratory problems. Personal na kinumusta ng Department of Health ang mga residenteng naiwan sa nasusunog na sanitary landfill sa Navotas. Ayon sa DOH, isinailalim sa check-up at test sa dugo ang ilang residente. Giit ng ahensya, mapanganib kung sumuot na sa dugo at baga ang haze na naglalaman ng mga kemikal na lason sa katawan. Nagkaloob din ang DOH ng mental health and psychosocial support para sa mga evacuees. Nung ano pa yan nagsimula, naalala mo, last week nire-report pa rin natin yan. Sabado din natin na nire-report, pero gabi ng Biyernes nagsimula. Hanggang ngayon nasusunog pa rin. Hindi pa rin siya naaapula. Bagamat may naging ulat na kontrolado na. Kontrolado, pero yung usok kasi yun yung delikado dyan. Makapal pa rin yung binubugang. Nagpunta nga si na Secretary Vince Dizon nitong nakarang araw. At gusto para silang nasa Egypt, yung pahabang naglalakad, kita mo yung usok, parang effects Parang akala mo movie no? Akala mo nasa movie ka, nanonood ng Hollywood film, pero yun totoong realidad po yun. Usok na pag nalanghap po ng mga tao, sabi nga ng DOH, pag napunta sa dugo at baga. Delikado. Baka kung anong complication pa ang mangyari. Kaya pinapayuhan talaga na hindi lang ordinary face mask. Yung naalala mo nung COVID pandemic. KN95 na mask. Kasi yun po yun yung pinaka-covered Kung baga covered talaga yung mukha, yung ilong, yung bunganga natin at hindi mapapasukan ng usok. Yung pag ordinary medical grade lang kasi na face mask, yung mga maliliit na particles na kalusot pa rin. Pero sa KN95, kahit yung mga maliliit na particles, hindi talaga lumuulusot. Tsaka kasi kung papansinin mo, yung medical face mask, bukas pa rin yung sa gilid, maano pa rin yung pisngi mo. Kaya mas maganda po na KN95. Lalong-lalo na yung mga nandyan po malapit dun mismo sa sanitary landfill. Dahil kayo po ang unang-una na nakakalanghap. Yung malapit dyan. Kasi kung panorte yung usok. Pero ito nga, dahil usok ito, ang layo na rin. Kasi maging dito sa mga Karatiga, Lalawigan, o yung dito nga po sa Maynila, medyo may ano rin yung hangin may pagkaano rin yung hangin dahil yung Quezon City nga rin naglabas din noon ng
ordinance, ng air warning. warning, na magsuot na rin po ng face mask ang mga residente. Alas 12:30 ho ng tanghali, higit 6,700 Pilipino mula sa Middle East ang na-repatriate na ng pamahalaan mula nang sumiklab ang gera roon. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, sa naturang bilang nasa 6,366 ang OFWs at kanilang dependents, habang 340 naman ang overseas Filipinos. Git ni Kakdak, marami pang Pilipino ang inaasahang uuwi ng bansa, kabilang ang higit 100 returnees mula sa iba't ibang bansa sa Middle East na nakatakdang dumating ng Pilipinas ngayong araw. Pinag-aaralan na rin ng Department of Migrant Workers o DMW na dagdagan ng tulong pinansyal para sa mga overseas Filipino workers na repatriate o apektado ng kaguluhan sa Middle East. Kasunod ito ng mga ulat na kulang ang 20,000 pesos na cash assistance na ibinibigay ng pamahalaan. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, hindi lamang financial assistance ang tinututukan ng gobyerno kundi pati ang pagbibigay ng kabuhayan sa mga ito at iba pang bahagi ng reintegration program para sa mga OFW. Dagdag pa ni Kakdak, hindi lamang iisang bansa ang saklaw ng sigalot sa gitnang silangan, kaya't maingat na pinag-aaralan ng paggamit ng pondo. Nabatid na mayroong 2 billion pesos action fund ang ahensya at halos kalahati na nito ang nagamit na. Nanawagan ng Department of Foreign Affairs o DFA sa gobyerno ng Oman na huwag nang hingan ng negative HIV medical certificate ang mga turistang Pilipino na papasok sa kanilang bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na nagsagawa na sila ng formal na panawagan sa Embahada ng Oman upang talakayin ang nasabing polisiya. Una nang nilinaw ng Oman na para lamang sa mga turistang may visa-free entry ang HIV clearance certificate requirement at hindi para sa mga inisyuhan ng work visa. Sa iba pang balita, nasa 35 million pesos lamang sa bawat 100 million pesos na pondo para sa flood control projects ng Bulacan 1st District Engineering Office ang aktual na ginagamit para sa implementasyon. Ito ang binunyag ng state witness na si former DPWH District Engineer Henry Alcantara sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division kaunay sa malversation case ni dating Senator Bong Revilla Jr. at kanyang mga kapwa-akusado. Ayon kay Alcantara, 35 million pesos lamang ang natitira sa bawat 100 million pesos na pondo para sa flood control project dahil ang 30 to 35% ay napupunta sa project proponent na maaaring mambabatas o government agency. Bukod dito, mayroon din anyang 7% tax at 3% royalty naman para sa kontraktor. Hindi naman binanggit ni Alcantara kung saan napupunta ang iba pang porsyento ng pondo. Samantala, inamin ng dating DPWH District Engineer na tumanggap siya ng 1.5 hanggang 2% share na galing umano sa kita mula sa mga proyekto. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. 33 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang oras. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa
Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. RH Balita. Balita. 37 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali, tanggap tayo ng report. Nasunog na Heritage School sa Batanes, target na muling magamit sa 2027. Ayon po yan kay Secretary Vince Dizon. Detalye sa report ng RH29, Boy Gonzales. Boy! Jackie, pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rehabilitasyon ng Basco Central School, isang heritage school sa Batanes upang magamit muli ng mga estudyante pagsapit ng 2027. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, inatasan na ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways na makipagtulungan sa Department of Education o DepEd para matugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan sa buong bansa. Sabi ni Dizon, may higit 1 taon nang nakitiis ang pangkasaysayan sa lalawigan. Sa naging inspeksyon sa paaralan, kasama ni Dizon si Batanes Governor Ronald Aguto Jr. kung saan tiniyak ng pamahalaan na sisimulan na ang rekonstruksyon ng eskwelahan. Dagdag pa ng DPWH ay siguruhing matibay at maayos ang mga bagong silid-aralan upang maging ligtas at komportable ang pag-aaral ng mga estudyante. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH29 Boy Gonzales sa ating balita sa probinsya. 4 na Chinese nationals arestado sa Zamboanga Peninsula sa kasong paglabag sa immigration at smuggling. Detalye ng balita mula kay RH19 June Dimakutak. June. Yes, Yuel, Jackie, 4 na Chinese nationals ang panibagong inaresto ng joint element sa magkahiwalay na lugar sa Zamboanga Peninsula. Sa unang raid, inaresto ng pinagsanib pwersa ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o ISAF, Bureau of Immigration Mindanao, Joint Task Force Zampelan at Philippine National Police ang 3 Chinese nationals sa isang tindahan sa Governor Camins Avenue, Zamboanga City, na ayon sa press release ng Joint Task Force Zampelan ay lantarang lumalabag sa Philippine Immigration and Public Documentation Laws. Ang mga dinakip ay kinilalang sina Lin Weidong, 57, lalaki, pinanganak sa Pujian People's Republic of China. Xi Mia, 54, babae, ipinanganak din sa Pujian, China. Ki Mia,
41 years old babae, pinanganak din sa Fujian, China. Sa hiwalay na Joint Operative Operation, inaresto ang ikapang-apat na Chinese national na nagkakanlong sa loob ng Three Dragon Hardware sa barangay Lower Taway, EP, Zamboanga, Sibugay. Ang inaresto ay kinilalang isang Lin Wenyu alias Anson Luis at 52 years old, lalaki, residente rin ng Fujian, China. Maliban sa mga paglabag nito sa immigration laws, na-recover din ng otoridad sa suspect ang mga exotic marine resources. Sinubukan pang dumupensa ng inaresto. Anya, isa mo siyang Pilipino by heart at nagkataon lamang wanong singkit ang kanyang mga mata. Bumigat pa ang kaso ni Lin Wenyo dahil sa nadiskubring pag-iingat ito ng mga labang dagat na galing sa karagatan ng Zamboanga na kanya umano pinapadala sa Fujian, China. Ang apat, ayon naman kay Major General Igor Ray Baroquillo Jr., Commander ng 1st Infantry Tabak Division, ay itong itinuturing silang risk sa national security and public order ng bansa. Maliban sa mga kasong isinampa, itinadeport pa ang mga Chinese national sa ito na questionable ang presensya sa ating bansa. Mula sa Mindanao, RH19, June Dimakutat, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Samantala, 1.4 million pesos na halaga ng peking sigarilyo na sabat sa Bayambang, Pangasinan. 3 lalaki arestado. Detalye sa report ng RH38, Freddy Fajardo. Freddy. Arestado ang 3 kalalakihan matapos masabat ang mga peking sigarilyo sa kanilang sinasakyang van. Batay sa ulat ni Bayambang Chief of Police Lieutenant Colonel Romel Bagsik na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbili Mercolio, nagsasagawa ng routine checkpoint ang kanyang mga tauhan sa Sunuan Poblasyon bandang alas 3 ng madaling araw nang mapada ng isang van na minamaneho ng isang 45 anyos na residente ng Alcala kasama ang 2 pahinante nito na isang 21 anyos at 19 anyos na kapwa binata na parehong residente ng San Carlos City, Pangasinan. At nang pabuksan ng likuran ng van, tumambad ng 35 kahon na naglalaman ng 1,720 rims ng iba't ibang uri ng sigarilyo na may estimated market value na 1,403,000 pesos na walang maipakitang papeles. Kaya dinala sa himpilan ng pulisya ang van at ang 3 suspek ay inaresto at naharap nga sa kaso ng paglabag sa Section 263 ng Republic Act 8424, National Internal Revenue Code as amended ng Republic Act 10963, Train Law at ng Republic Act 10643, Traffic Health Warning Law. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarteta nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Higit 300,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska. Isang drug suspect arestado. Alamin natin ang detalye mula kay RH32, Benji Antioquia. Benji. Arestado ang isang itinuturing na high-value individual sa ikinasang bypass operation ng Quezon PNP Provincial Enforcement Unit o PDEU sa Barangay Dumuit, Lucena City. Kinilala ang suspek sa pangalan Oni, 50 anyos, residente ng nasabing lugar. Ayon sa ulat, bandang alas 11:35 ng gabi nang isagawa ang operasyon sa Puroka Rosas kung saan naaktuhan ang suspek na nagkikipagtransaksyon ng illegal na droga sa for sure buyer. Nasamsam mula sa kanya ang tinatayang 45 gramo ng hinihinalang shabu na at nakakalaga ito ng 306,000 pesos. Na-recover ng mga otoridad ng pulisya ang nasabing bypass money, 1,000 na piso bill, isang selling bag na may 120 na personal na pera. Maharap ang suspek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 sa Republic Act 9165. Samantala, ayon kay Police Colonel Romulo Albasia, Provincial Director ng Quezon Police Provincial Office, hindi titigil ang kanilang hanay ng pulisya para sugpuin ang nasabing mga illegal drugs sa lalawigan ng Quezon. Dagdag pa niya, patunay umano na matagumpay ang operasyon sa matibay na commitment ng pulisya sa at manatili ang kaligtasan ng komunidad at papanagutin ang mga lumalabag sa batas. Ito si Benji Antioquia nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Benji. Samantala, tricycle at motorsiklo nagsalpukan sa Dinalupihan, Bataan na parehong driver at sakay nito sugatan. RH37, Dani Kumilang sa detalye. Dani.
Isang salpukan ng tricycle at single motor ang naganap alas 7:15 kagabi. Sakop ng Barangay Saging Dinalupian, Bataan, kung saan ang driver at mga sakay ng mga ito ay pawang mga nasugatan. Batay sa investigasyon, habang binabaybay ng tricycle ang kanyang tamang linya na minamaneho ito ng 28 anyos na lalaki na may sakay itong 22 anyos na babae. Biglang pumasok umano sa linya ng tricycle ang isang motorsiklo na minamaneho naman ng 19 anyos na babae na walang lisensya na may angkas itong 14 anyos na minor de edad. Dahil sa salpukan, nagtamo ng mga sugat ang driver at mga sakay ng mga ito. Agad na rumesponde ang mga otoridad at dinala sa paggamutan ang lahat ng mga nasugatan. Kapwa nagtamo din ng pinsala ang dalawang sasakyan habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH! Alas 12:46, militar at umano'y mga miyembro ng New People's Army nagsagupaan sa bayan ng Calatrava, Negros Occidental. RH46, Rex Cantong sa detalye. Rex. Isang umano'y inkwentro sa pagitan ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army at hinihinalang mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Sitio Balia, Barangay Lagaan, Bayan ng Calatrava, Negros Occidental. Ayon kay First Lieutenant Libby Pajardo, Civil Military Operations Officer ng 79th IB, nangyari ang inkwentro habang nagsasagawa ng combat operation ang militar sa lugar. Tumagal ng mahigit Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rex. Samantala, mga insidente ng pamaril bumaba sa 28% sa Western Visayas, bunga ng pinaigting na kampanya kontra illegal firearms. Detalye sa report ni Jocelyn Makay ng Action Radio Iloilo. Jocelyn. Naging matagumpay ang kampanya ng Police Regional Office 6 kontra sa illegal firearms sa unang quarter ngayong taon dahil bumaba sa 28% ang naitalang shooting incident sa rehiyon. Sa datos ng PRO6, nasa 36 na mga kaso ng pamamaril ang naitala sa first quarter, mas mababa kung ikumpara sa 50 kaso ng nagdaang taon. Samantala, tumaas naman sa 985 ang mga na-recover, sinurrender at dinipositong mga baril sa first quarter na nagpapakita ng malaking tiwala ng publiko sa pulisya. Sinabi ni Police Brigadier General Josefino Ligan, Regional Director ng PRO6, ng pagkumpiska sa mga hindi lisensyadong baril ang nakatulong upang maiwasan ang mga krimen. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Oras po natin, 12 minuto bago mag-alauna ng hapon. Sa spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. After several nights of crying, that kahit habang umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang Autism OK Philippines. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan.
taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. RH. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Wala pa palang komento yung Czech authorities kaugnay dun sa pagkakaaresto kay dating Congressman Zaldico. Nagsa-search nga ako ng yung mga Czech news, yung mga news outlets nila or kung baka meron, hindi mo rin alam no? Pero wala akong nakikitang kahit anong post or comments. Tuwangging magkomento ng araw, nabasa natin Ang government officials din natin dito sa Pilipinas, tumatanggap ng komento, di rin nila alam. Ang iniintay talaga natin ay yung anunsyo ng Malacanang. Malacanang, sa kanila magmumula yung kasi nagpaputok mismo ng detalye si Pangulong Bongbong Marcos at siya rin yung nagbigay ng huling update. Kaya sa mga naghahanap po ng update, kami rin naghahanap din ng update. Naghihintay din po kami. Naghihintay din po kami, kaya antabay lang basta tayo. Ang pinakahuli pong naging update noon ni Pangulong Bongbong Marcos ay naharang nga si Zaldico going dun sa, to Germany. Sa German border nang galing po siya ng Czech Republic. Kaya titingnan ho natin ang development niyan at ngayon ganun pa rin. Patuloy ang coordination para sa pagpapauwi. So far nagbibigay pa lang ng konting sagot si Interior Secretary John Vic Remulla. Possible na 1 to 3 weeks. yun yung unang weeks. sinabi. Kaya Makauwi tabi lang na. din ho tayo ng detalye tungkol dyan. Samantala, nasa ng ating DZRH Operation Tulong. Ito na nga ang ating DZRH Operation Tulong, partnership kasama ang Rotary Club of Chinatown Circle ay naghatid ng kasiyahan at kaalamang pangkabuhayan para sa mga residente sa Barangay 234 ng Maynila. Andiyan ang ating kasamahan na si Iza Gabriel ng DZRH Operation Tulong. Iza, kamusta? Hindi masama yan. Mabuti yan si Iza. Sorry na. Kasi kanina pinag-uusapan natin yung tungkol sa flood control. Medyo masamang Masama ano yan talaga. Pero ito very good news to at ang ating kasamahan na si Iza Gabriel. Iza? Yes, kasama Yuel, kasama Jackie. Good news muna tayo ngayong tanghali dahil sa layuning makatulong at makapagbigay ng dagdag kaalaman sa ating mga kababayan dito sa Barangay 234 sa Maynila ay inulunsad ngayong araw ang isang kabuhayan caravan sa panguna ng Rotary Club of Chinatown Circle, katuwang pa rin ang DZRH Operation Tulong. Maaga pa lang ay nagsimula na ang Philippine Association of Stores and Carinderia Owner o PASCO sa pagbabahagi ng kaalaman sa ating mga kabarangay kung paano nila sisimulan ang kanilang negosyo kahit na sila ay nasa kanilang mga tahanan lamang. Binigyan din ni Ms. Lori Tamares, isa sa mga representative mula sa PASCO, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pagkakakitaan sa ating mga tahanan sa kabila ng patuloy na krisis na ating kinaharap. Sa katunayan niyan, kasama Yuel, kasama Jackie, ay isa sa mga highlight ng naturang programa, ang kanilang palit pet bottle program o yung mga single-use bottle na ginagamit natin kapag umiinom tayo ng soft drinks. Sa bawat plastic na dala ng ating mga kabarangay dito sa Barangay 234 ay tutumbasan nito ng bigas ng barangay, depende sa kung gaano kadami ang kanilang mga dalang bote. Isa ito sa mga hakbang na naisip ng PASCO at ng barangay. Katuwang pa rin ang UCP United Chosen President ng Rotary Club of Chinatown na si Ms. Lisa Del Rosario Dumlao, na bukod sa matulungan ang ating mga kababayan ay isa rin itong paraan para matulungan din ang ating kalikasan sa pamamagitan ng pagre-recycle ng mga ginagamit nating mga plastic bottles o iba pang mga single-use plastic para muli pa itong magamit sa iba pang paraan. Naging din na nakisaya ang ating Wonder Woman na si Miss Maybe Nauan sa ating mga kabarangay at nagbahagi din ng mga ilang salita tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling kabuhayan. At sa katunayan nito, ay mayroon din tayong mga naging kapartner kung saan bukod sa nagbahagi sila ng kanilang mga kaalaman, ay nagbigay din sila ng mga panimulang negosyo sa ilan sa ating mga kasama kanina sa programa sa Barangay 234 para kahit papaano ay masimulan na
yung kanilang, kumbaga, ang gamit nga na term ay pag-asenso. Kasi syempre, sabi nga ni Ma'am Lori kanina, no, kung ang hindi ka kaagad, ang proseso ng pagnenegosyo ay hindi kaagad pagkita. Kung hindi, syempre, kailangan mo munang magsimula sa maliit hanggang sa mapalago mo ito at matawag mo na sarili at mula sa pagsisikap ang lahat ng iyong pinagkakitaan. Natapos ang programa sa pagsasagawa ng isa namang pagtitinda ng murang karne hatid ni Ami Cinderella, kung saan isang online influencer na nagtitinda ng karne sa halagang 200 pesos ang kada kilo na may kasama pang ilang mga produkto katulad ng mga marinated na tocino, manok, at longganisa at iba pa, no? Ay, eto, baka magtaka yung ilan nating mga listeners o mga manonood, bakit 200 lamang ang kilo, no? Dahil sa pamamagitan ni Ami Cinderella ay mayroon din siyang ibang mga sponsors, donors, no, na tumutulong sa kanya para matulungan din yung mga kababayan natin na makapagtinda ng murang karne. Isang paraan din nila para kahit papaano ay mapagaan ang kasalukuyang sitwasyon ng marami nating kababayan. Mula pa rin dito sa Manila, ito si Iza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Iza Gabriel, mula ho dyan sa partnership ng Operation Tulong kasama ang Rotary Club of Chinatown Circle sa Maynila. Samantala sa iba pang balita, at para sa ating balitang showbiz partner, ito na nga para sa mga fans ng Sex Bomb. Inilipat na po sa SM Mall of Asia Arena ang Sex Bomb Get Out the Last Round concert sa April 30. Ang inanunsyong venue kasi nito nung una ay sa SMDC Festival Grounds sa Parañaque. Nareklamo nga ng ilang fans ay mainit at tayuan. Kaya naman para sa mas malamig, komportable at bongga, ika nga ni Sex Bomb Rochelle Pangilinan sa kanyang post, balik MOA Arena na sila. Para sa mga nakabili na ng ticket, hindi na kailangan bumili ulit o papalitan ito sa SM Ticket dahil susundin pa rin ang seat section sa arena. Gaya nung inyong nabili doon para sa SMDC. Bisitahin lamang ang Facebook page ng SM Mall of Asia Arena para ma-check ang layout ng inyong section. Kaya pala gumiget ako ka kanina dyan sa, sa New Center. Oo. At saktong-sakto nga dahil may spaghetti. Uy, oo nga pala, birthday bukas ni Bossing Romel Fuertes. Happy birthday, boss! Happy birthday! Uy, Kateresita Antienza, magandang tanghali po. Sa laging, maraming salamat sa laging din sa ating mga Facebook commenters at ng mga nanonood po sa Facebook, kay Alvin de Torres, magandang tanghali, kay Romel Livid, kay Henry Escaliente at kay Miss Princess Martha. Ayan, magandang tanghali po Melvin sa inyo. Latrodo, magandang tanghali. Oras po natin alas 12:58. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balikan natin ang ating headlines. Panibagong rollback sa presyo ng petrolyo asahan sa susunod na linggo. Presyo ng diesel bababa ng hanggang 26 pesos kada litro. Paggamit ng nuclear energy, mas mura. Pilipinas, 75% na nakadepende pa rin sa coal, gas at sa kuryente ayon kay Congressman Cojuangco. Sapat na supply ng pagkain tiniyak ng Department of Trade and Industry. School year 2026 to 2027 magsisimula sa June 8. 3-term school calendar ipatutupad na. At 1.4 milyong pisong halaga ng peking sigarilyo nasabat sa Bayambang, Pangasinan, 3 arestado. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa RH Balita ngayong araw ng Sabado, April 18, 2026. Maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama mula DZRH Radio, DZRH nakasubaybay sa DZRH TV at syempre sa DZRH Online. Sa ngalan ng ating mga nakasama sa DZRH News Center, kana Jeric Sasil, Head Del Moro at sa DZRH TV Tech, kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ito po si Jackie Reso. At ito po si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na ang programa ang Dear Ate Raquel. Ang ating oras, partner. Sakto, 1:00 ng hapon.
individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority